10 taon akong naging asawang sunod-sunuran, martir sa gitna ng inyong kalupitan. Habang ako ay nagpapakasakit sa pag-aalaga sa inyo, nagpapakasasa naman kayo sa piling ng iba. Ngayong itinatapon niyo ako na parang basurang walang silbi dahil lang sa hindi ko kayo mabigyan ng anak. Asahan ninyo ang aking pagbabalik. Hindi na ako ang Maribel na inyong inapakan. Kukunin ko ang lahat ng sa akin, pati ang inyong dangal na huwad. Sino nga ba sa atin ang tunay na baog? Ang sinapupunan ko ba o ang inyong mga kaluluwa? Simula na ang inyong paghuhukom. Layasan mo na ang pamamahay na ito, Maribel. Wala ka nang puwang dito dahil sa wakas, magkakaroon na ako ng tunay na tagapagmana mula kay Clarissa. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Maribel. Ngunit mas masakit pa roon ang katotohanang binitiwan ito ni Rafael habang suot ang isang nangiting puno ng pangungutya. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Maribel ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na cake na siya mismo ang nagluto simula pa kaninang madaling araw. 1 dekada. 10 taon ng pagsisilbi, ng pagtitiis, sa bawat bulyaw ni Doña Aurora at ng walang sawang pag-aalaga kay Rafael sa pag-asang balang araw ay makikita rin nito ang kanyang halaga. Ang suot niyang lumang bestidang kulay asul na maingat niyang pinlansya para sa espesyal na gabi ng kanilang 10 anibersaryo ay tila naging isang mabigat na pasanin na gustong sumakal sa kanyang paghinga. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ng kanyang mga daliri. Ang cake na may nakasulat na Happy 10 Anniversary Mahal ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang palad at bumagsak sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Nagkalat ang puting icing sa paanan ni Rafael, parang ang mga pangarap ni Maribel na biglang nagkadurog-durog sa isang iglap. Hindi siya makakilos. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at tila may nakabara na malaking bato na pumipigil sa anumang tunog na nais kumawala. Wala siyang mailabas na tinig, walang luha na gustong pumatak, kundi ang isang nakabibinging katahimikan na unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat sulok ng mansyong ito na kanyang nilinis at inalagaan ay biglang naging banyaga sa kanyang paningin. Ang mga litrato sa dingding, ang mga kurtinang siya ang pumili, lahat ay tila tumatawa sa kanyang kamalasan. Ang tanging malinaw na nakikita niya ay ang anino ni Clarissa na nakatayo sa likuran ni Rafael. Dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan na tila isang tropeyo ng tagumpay sa gitna ng digmaan. Sa loob ng 10 taon, ibinigay ni Maribel ang lahat. Ang kanyang kabataan, ang kanyang lakas, at ang bawat hibla ng kanyang dangal. Ngunit sa isang kurap ng mata, lahat ng yun ay naging abo at basura dahil lamang sa isang sinapupunang pilit na binansagang baog ng mga taong kanyang pinagsilbihan. Ito na ba ang hantungan ng isang pag-ibig na walang itinira para sa sarili? Paano magagawang itapon ng isang tao ang 1 dekada ng katapatan na tila ba ito ay isang dumi lamang na kailangang walisin sa kanyang harapan? Nakatayo si Maribel sa gitna ng malawak na sala, mag-isa at wasak, habang ang lamig ng gabi ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga buto. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang tanong na alam niyang walang kasagutan. Saan siya pupunta ngayong ang tanging mundong binuo niya ay gumuho na sa kanyang paanan? Huwag mong madungisan ang mahal na marmol ng pamilya Villalobos ng iyong mga luha. Maribel, tapos na ang oras ng iyong pag-iinarte. Ang tinig ni Doña Aurora ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa namumuong katahimikan sa sala. Pumasok siya sa silid na hawak ang kanyang mamahaling rosaryo. Ang mga butil nito ay kumikinang sa ilalim ng engrandeng chandelier. Ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay mas matalas pa sa yelo. Hindi man lamang niya tinapunan ng tingin ang nadurog na cake sa sahig. Sa halip, maingat niyang iniwasan ang kalat. Tila ba natatakot siyang madikit sa anumang bagay na nagmula sa kamay ng kanyang manugang. 10 taon, Maribel.
10 taon kaming nagtiis sa isang babaeng hindi man lang magawang punan ang pinakaimportanteng tungkulin ng isang asawa. Ang mabaog ay isang sumpa at ang pananatili mo rito ay isang kamalasang kailangan na naming wakasan. Huwag mong isipin na kami ay malupit. Kami ay naglilinis lamang ng aming tahanan para sa pagdating ng biyaya, isang tunay na apo na magdadala ng aming pangalan. Lumapit si Doña Aurora kay Maribel at walang pasabing hinablot ang maliit na alahas na nakasabit sa leeg nito. Ang manipis na ginto ay gumuhit ng mapulang marka sa balat ni Maribel bago ito tuluyang naputol. Ito ay pag-aari ng mga Villalobos. Lahat ng suot mo, lahat ng gamit mo ay galing sa pawis ng aking anak. Wala kang karapatang maglabas ng kahit isang hibla ng sinulid na hindi mo pinaghirapan. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda, nadarama ni Maribel ang unti-unting pagkawala ng kanyang pagkatao. Tiningnan niya si Rafael, naghahanap ng kahit maliit na bakas ng pagtatanggol, ngunit ang kanyang asawa ay nakatalikod na at abala sa pag-alo kay Clarissa. Ang lalaking minsang nangako na poprotektahan siya sa harap ng dambana ay wala man lang imik habang hinuhubaran siya ng dangal ng sarili nitong ina. Ilabas mo ang iyong maleta, ngayon din. Sa loob ng kanilang silid, bawat kilos ni Maribel ay binabantayan ng mapanuring mata ni Doña Aurora. Isa-isang tiningnan ng matanda ang mga luma niyang damit. Tinitiyak na walang nakatagong alahas o pera sa gitna ng mga tupi ng tela. Ang bawat paghalughog sa kanyang mga personal na gamit ay parang isang pagsaksak sa kanyang huling natitirang pribasya. Pakiramdam ni Maribel ay isa siyang kriminal na nahuli sa akto, sa halip na isang asawang tapat na naglingkod sa loob ng isang dekada. Nang matapos ang pagsisiyasat, itinulak ni Doña Aurora ang maleta patungo sa pinto. Ang tunog ng mga gulong nito sa sahig ay tila isang martsa ng kamatayan para sa pagsasama nila ni Rafael. Walang salitang namutawi sa mga labi ni Maribel. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong balon. Wala nang luhang mailabas, wala nang galit na maipahayag, kundi isang malalim na sugat na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong sistema. Bit-bit ang mabigat na maleta at ang bigat ng kanyang sipayo, humakbang si Maribel palabas ng malalaking pinto ng mansyon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Ang malakas na buhos ng ulan ay agad na nagpabasa sa kanyang manipis na bestida. Narinig niya ang tuyot na tunog ng mabigat na pinto na sumara sa kanyang likuran. Ang mekanikal na pag-andar ng kandado na tila nagtatakda ng hangganan sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng isang madilim na hinaharap. Nakatayo si Maribel sa gitna ng kalsada. Ang tubig ulan ay humahalo sa iilang luhang. Sa wakas ay kumawala sa kanyang mga mata. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at wala na ang pamilyang inakala niyang magiging kanlungan niya habang buhay. Ngunit sa gitna ng lamig na nanunuot sa kanyang mga buto, isang maliit na kislap ng alaala ang biglang naglaro sa kanyang isipan, ang mukha ni Lolo Carding at ang pangakong binitawan nito sa kanyang ama. Maraming taon na ang nakalilipas. Isang hakbang, 2 hakbang. Sa bawat paglakad niya palayo sa mansyon ng mga Villalobos, ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang pagiging martir. Ang dating malambot na mga kamay na sanay sa paglilinis ng dumi ng iba ay unti-unting kumuyom. Kung ang tingin nila sa kanya ay isang basurang madaling itapon, ipapakita niya sa kanila na ang basurang itinapon nila ay ang siyang wawasak sa turing kanilang kinatatayuan. Ngunit sa ngayon, sa gitna ng dilim at bagyo, isang tanong ang nananatiling nakasabit sa hangin. Mayroon pa nga bang naghihintay na bukas para sa isang babaeng tinalikuran na ng lahat? Huwag kang bibitiw, anak. Buhay pa ang katarungan para sa mga magulang mo. Kailangan mo lang itong hanapin sa gitna ng dilim. Ang mga salitang yon na tila isang bulong mula sa nakaraan
ang tanging nagbibigay ng lakas sa mga binti ni Maribel habang tinatahak niya ang maputik na daan patungo sa gilid ng sapa. Ang bawat hakbang niya ay puno ng hirap. Ang kanyang mga paa, na sanay sa malambot na carpet ng mansyon, ay sugatan na at namamanhid sa lamig. Ang ulan ay hindi tumitigil sa pagbuhos. Tila ba nais nitong burahin ang bawat bakas ng kanyang pagkatao sa mundong ito. Sa dulo ng kalsada, nakatayo ang isang maliit at lumang dampa, ang tanging lugar na alam niyang hindi siya itataboy. Ang tunog ng kanyang marahang pagkatok sa pinto na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy ay agad na sinundan ng pagbukas nito. Doon, sa liwanag ng isang maliit na gasera, bumungad ang mukha ni Lolo Carding. Ang kanyang mga mata, na malabo na dahil sa katandaan, ay agad na nanlaki nang makilala ang babaeng basang-basa at nanginginig sa kanyang harapan. "Senyorita Maribel, Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" Ang tinig ng matanda ay puno ng pait at pag-aalala. Agad niyang kinuha ang isang lumang kumot at maingat na ibinalot sa mga balikat ni Maribel. Sa loob ng maliit na silid na amoy tuyong damo at luma, naramdaman ni Maribel ang isang uri ng init na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon sa mansyon ng mga Villalobos. Ang init ng tunay na pagkalinga. Matagal na hindi nakapagsalita si Maribel. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong na yari sa luma at kalawanging yero ay tila isang malungkot na uyayi sa kanyang pandinig. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga palad na puno ng gasgas, dahan-dahang bumalik ang kanyang boses, paos at puno ng pait. "Wala na po, Lolo Carding. Itinapon na nila ako. Baog daw ako. Walang silbi sa kanilang pamilya." Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Lolo Carding. Umupo siya sa tabi ni Maribel at hinawakan ang nanginginig nitong kamay. "Hindi ka baog sa pagmamahal, anak. Ang mga Villalobos, sila ang tuyo ang mga puso. Akala nila ay habang buhay nilang maitatago ang katotohanan sa likod ng kanilang mga mapanlinlang na ngiti." Tumayo ang matanda at may kinuhang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan na yari sa kawayan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at kinuha ang isang bagay na nakabalot sa lumang telang pilus. "Bago pumanaw ang iyong ama sa aksidenteng iyon, 10 taon na ang nakalilipas, ipinagkatiwala niya sa akin ito. Sabi niya, ibibigay ko lang ito sa'yo kapag wala ka na talagang matakbuhan. Maribel, hindi aksidente ang pagbagsak ng inyong kumpanya. Plano iyon. Isang masamang balak upang makuha ng mga Villalobos ang lahat ng pinaghirapan ng iyong mga magulang." Inilapag ni Lolo Carding sa palad ni Maribel ang isang gintong susi na may bakas na ng kalawang ngunit nananatiling matibay. Ito ang susi sa isang lihim na vault sa bangko na tanging pangalan mo lang ang makakapagbukas. Doon nakalagay ang mga dokumentong magpapatunay na ang Syongdet, ang lupang kinatatayuan ng kanilang mansyon, at ang bawat sentimong ginagastos nila ngayon ay sa'yo, Maribel. Ninakaw nila ang buhay mo at ginamit ang iyong kabutihan para manatili ka sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang bawat salita ni Lolo Carding ay parang isang kidlat na gumuhit sa isipan ni Maribel. Ang sakit na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang susi sa kanyang kamay ay tila naglalabas ng sarili nitong init. Isang paalala na hindi siya isang pulubi na humihingi ng awa, kundi isang reyna na ninakawan ng korona. "Bakit ngayon lang, Lolo?" tanong ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kinang ng ginto sa gitna ng dilim. "Dahil kailangan mong makita ang tunay nilang kulay nang walang pag-aalinlangan, anak. Ngayong alam mo na ang lahat, anong gagawin mo? Hahayaan mo na lang ba silang magpakasasa sa iyong pag-aari habang ikaw ay nagdurusa?" Tumingin si Maribel sa labas ng bintana, kung saan ang kidlat ay paminsan-minsang nagbibigay ng liwanag sa madilim na paligid. Ang kanyang mukha
na dati ay puno ng pagtitimpi ay naging matigas na parang bato. Ang susing ito ay hindi lamang para sa kayamanan. Ito ang susing wawasak sa bawat kasinungalingang binuo ni Doña Aurora at Rafael. Ngunit sa kabila ng pag-asang ito, isang panganib ang nananatili. Paano niya makukuha ang mga dokumento nang hindi nalalaman ng mga Villalobos, lalo na't kontrolado nila ang bawat galaw sa bayan? At ang pinakamahalagang tanong na naglalaro sa kanyang isipan, kung nakuha nila ang lahat sa pamamagitan ng panlilinlang, hanggang saan ang kayang gawin ng mga Villalobos kapag nalaman nilang hawak na ni Maribel ang alas na magpapabagsak sa kanila? Hindi ka maaaring magkaanak, Rafael. Noon pa man, alam nyo na ang katotohanan ito. Ang mga salitang yon ay hindi binigkas ng malakas, ngunit tila isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong pagkatao ni Maribel habang binabasa niya ang isang lumang dokumentong nakuha niya mula sa ilalim ng telang pelus na ibinigay ni Lolo Carding. Isang dilaw na sobre na may selyo ng isang kilalang ospital 15 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan ni Rafael Villalobos ay malinaw na nakasulat at sa ilalim nito ang medical na konklusyon na nagpapatunay na siya ay baog, isang permanenteng pinsala mula sa isang aksidente noong siya ay binata pa lamang. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maribel. Ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng dampa ay hindi maikukumpara sa ginaw na nanunuot sa kanyang puso. 10 taon. 10 taon siyang namuhay sa ilalim ng anino ng kahihiyan. Naaalala niya ang bawat gabi na umiiyak siya sa harap ng altar, humihingi ng tawad sa Diyos dahil sa pag-aakalang siya ang may kakulangan. Naaalala niya ang mapapait na tsa at mga halamang gamot na sa pilitang pinapainom sa kanya ni Doña Aurora, habang ang matanda ay walang tigil sa pagsasabing siya ay isang tuyot na sanga na walang silbi sa kanilang pamilya. Ang bawat baog na ibinato sa kanya ni Rafael, ang bawat sampal ng pangungutya tuwing darating ang kanyang buwan ng dalaw, lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan, isang planadong pagpapahirap, habang siya ay nalulunod sa sisi sa sarili. Alam na ni Rafael at Doña Aurora ang totoo. Ginamit nila ang kanyang kawalang malay upang gawin siyang isang alipin, isang punching bag ng kanilang mga kasalanan at frustrasyon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maribel, isang tunog na puno ng pait at matinding sakit. "Ginamit niyo ako," bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa papel hanggang sa malukot ito. "Ginawa niyo akong martir sa isang kasalanang kayo ang may gawa." Tila bumalik ang kanyang gunita sa tagpo kanina sa mansyon. Ang mukha ni Rafael na puno ng pagmamayabang habang sinasabi niyang buntis si Clarissa. Ang hapyaw na paghawak ni Clarissa sa kanyang tiyan na tila bayo ng susi sa kanyang tagumpay. Kung baog si Rafael ayon sa medikal na record na ito, kung kailanman ay hindi siya magkakaroon ng kakayahang magpunla ng buhay, kanino ang batang dinadala ng kanyang bagong kinakasama? Naramdaman ni Maribel ang isang kakaibang uri ng kilabot. Ang pagtataksil ni Rafael ay hindi lamang sa kama, kundi isang mas malalim at mas madilim na panlilinlang. Ngunit ang mas malaking palaisipan ay si Clarissa. Isang malaking sugal ang ginagawa ng babaeng iyon? O baka naman isa rin si Rafael sa mga biktima ng sarili niyang kahangalan. Lolo Carding, tawag ni Maribel. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Mayroon ng apoy sa kanyang mga mata na handang tumupok sa lahat ng dumi ng nakaraan. Kailangan nating itago ang papel na ito. Ito ang magiging mitya ng kanilang pagkawasak. Pero bago iyon, gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang panindigan ni Rafael sa batang hindi naman sa kanya. Tumango ang matanda. Nakikita ang pagbabago sa kanyang senyorita. Ang dating maamong tupa ay unti-unti nang nagiging isang aagila na handang sumakay sa bagyo.
habang ang kidlat ay muling gumuhit sa madilim na langit. Ang liwanag nito ay tumama sa mukha ni Maribel. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila naghuhugas sa huling bahagi ng kanyang pagiging biktima. Ngayon, ang bawat kasinungalingan ng mga Villalobos ay magsisilbing mga pako na itatarak niya sa kanilang sariling krus. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang panganib ang sumagi sa kanyang isip. Kung alam ni Doña Aurora ang katotohanan ito at nagawa niyang itago ito sa loob ng 15 taon, ano pang mga krimen ang kaya niyang gawin para mapanatili ang kanilang yaman at dangal? At paano kung ang paglitaw ni Maribel ay magtulak sa matanda na gawin ang pinakamalalang hakbang upang tuluyan siyang patahimikin? Ang gabi ay malalim pa, at sa bawat paghampas ng alon sa malapit na sapa, isang bagong tanong ang nabubuo. Sino nga ba ang tunay na ama ng sanggol na ipinagmamalaki ni Rafael? At ano ang nakatagong ugnayan nito sa madilim na sikreto ng pamilya Villalobos? Mamatay na ang Maribel na naging biktima dahil sa araw na ito, isisilang na ang babaeng marunong lumaban. Ang mga salitang iyon ay binitawan ni Maribel habang nakatitig sa isang maliit at basag na salamin sa loob ng dampa ni Lolo Carding. Ang kanyang refleksyon ay malayo na sa ayos ng isang senyora de bahay. Gusot ang buhok, maputla ang mukha, at puno ng galos ang mga braso. Ngunit sa likod ng pagod na anyo, may isang bagong uri ng ningning sa kanyang mga mata. Isang malamig na determinasyon na mas matigas pa sa kahit anong brilyante. Kinabukasan, sa ilalim ng matirik na sikat ng araw na tila sumasaksi sa kanyang pagbabago, nagtungo si Maribel sa lungsod. Suot ang isang lumang sombrero at malapad na salamin upang itago ang kanyang mukha. Pumasok siya sa malaking gusali ng bangko na pagmamay-ari ng mga dayuhan. Ang lamig ng aircon sa loob ay tila humahalik sa kanyang balat. Isang paalala ng mundong dati niyang kinalakihan bago siya naging bilanggo ng mga Villalobos. Ang tunog ng mabigat na bakal na pinto ng vault na dahan-dahang bumubukas ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Sa loob ng maliit na silid na yon, na amoy luma at tuyong papel, nakita niya ang isang kahon na may nakasulat na pangalan ng kanyang ama. Nang buksan niya ito, gamit ang gintong susi, ang kinang ng ilang piraso ng gintong baraha, at ang tumpok ng mga dokumento ng pagmamay-ari ay tumambad sa kanya. Hindi ito sapat para maging pinakamayamang tao sa bansa, ngunit higit pa ito sa sapat para magsimula ng isang digmaan. Salamat, Papa. Mama. Bulong niya habang hinahaplos ang mga papeles na may selyo ng kanilang dating kumpanya. Naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan. Tila ba ang kanyang mga magulang ay naroroon sa tabi niya. Hinihimas ang kanyang likuran at sinasabing panahon na para bawiin ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, ang pagbabago ni Maribel ay naging tahimik ngunit marahas. Pinutol niya ang kanyang mahabang buhok hanggang balikat, na nagbigay sa kanya ng mas matapang na anyo. Nagrenta siya ng isang maliit ngunit eleganteng kondominium sa kabilang bahagi ng lungsod, malayo sa mga mata ng pamilya Villalobos. Sa tulong ng mga dating koneksyon ni Lolo Carding, nagsimula siyang makipag-ugnayan sa mga abogado at financial brokers. Hindi na siya si Maribel, ang asawang sunod-sunuran. Sa mundo ng negosyo, nagsimulang umugong ang pangalan ng isang misteryosong investor na tinatawag nilang Madam M. Walang nakakaalam ng kanyang mukha dahil palagi siyang nakatago sa likod ng mga tauhan at transaksyon sa telepono. Ang kanyang layunin, isa-isang bilhin ang mga utang at sangla ng Villalobos, group of companies na unti-unti nang nalulubog dahil sa kapabayaan ni Rafael at sa luho ni Doña Aurora. Isang hapon, habang si Maribel ay nakaupo sa kanyang bagong opisina na nakatanaw sa malawak na lungsod, dumating si Lolo Carding na may dalang balita. Ang mukha ng matanda ay puno ng galit. "Senyorita,
Balak nilang ibenta ang lumang syongdet ng pamilya niyo. Isinasangla na ito ni Doña Aurora para punduhan ang engrandeng kasal ni Rafael at Clarissa. Sinasabi nila sa publiko na ang lupang iyon ay pag-aari na nila dahil sa iyong pag-alis. Ang ballpen sa kamay ni Maribel ay tila malulutong sa higpit ng kanyang hawak. Ang syongdet na iyon ang puso ng kanyang mga magulang, ang lugar kung saan binuo ang kanilang pangarap. Ang marinig na gagawin lamang itong pambayad sa isang kasal na binuo sa kataksilan ay nagpaliyab sa apoy sa kanyang dibdib. Hahayaan ko silang magplano, Lolo, sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang panganib. Hayaan nating isipin nila na sila ang nagmamaneho ng sasakyan habang hindi nila alam na ako na ang may hawak ng preno. Hindi lang nila ibebenta ang lupa. Ibabalik nila yon sa akin nang luhod ang kanilang mga tuhod. Ngunit sa likod ng kanyang katatagan, may isang kurot ng sakit sa kanyang puso. Ang makitang mabilis siyang palitan ni Rafael ay patunay lamang na kailanman ay hindi siya minahal nito. Habang siya ay naghahanda para sa kanyang paghihiganti, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Sapat na ba ang mabawi ang yaman? O kailangan niyang makita ang bawat isa sa kanila na nadudurog ang dangal sa harap ng buong mundo? At ang mas malaking banta, si Clarissa. Nabalitaan ni Maribel na nagsimula na itong kumuha ng mga bodyguards. May alam ba ang babaeng ito na hindi pa alam ni Maribel o sadyang natatakot lamang ito sa multo ng babaeng kanilang sinira? Kailangan natin ng bagong investor, Ma. Kapag nakuha natin ang pirma ni Madam M, hindi lang ang kasal namin ni Clarissa ang maisasalba, kundi pati ang reputasyon ng kumpanya natin sa publiko. Ang tinig ni Rafael ay puno ng desperasyon habang binabaybay nila ang hallway ng isang mamahaling hotel para sa isang eksklusibong business gala. Kasunod niya si Doña Aurora na tila isang reynang nawawalan ng trono, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng makapal na kolorete. Hindi nila alam na sa loob ng ballroom, ang babaeng tinatawag nilang Madam M ay naghihintay na sa kanila. Ang agila na tahimik na nagmamasid mula sa kaitaasan, handang sumagpang sa tamang pagkakataon. Nakatayo si Maribel sa isang madilim na sulok ng ballroom. Hawak ang isang baso ng wine na tila ba ito ay isang tropeo. Ang kanyang suot na itim na bestida na gawa sa seda ay yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad, malayo sa mga lumang damit na dati niyang isinusuot sa mansyon. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang eleganteng lace veil, isang istilong sadyang pinili upang lumikha ng misteryo. Ang bawat paghinga niya ay tila isang bilang ng mga sandaling nawala sa kanya at ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagsisilbing tambol ng paparating na ganti. Nang pumasok ang mga Villalobos, naramdaman ni Maribel ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sakit ng pag-ibig, kundi ang puot na nagmula sa 10 taon ng panunupil. Nakita niya kung paano igala ni Rafael ang kanyang mga mata, naghahanap ng sino mang makakapagligtas sa kanila mula sa bangkarote. At nang magtagpo ang kanilang mga paningin, nakita ni Maribel ang isang bagay na kailanman ay hindi niya nakita noong sila ay mag-asawa pa. Ang paghanga at pagnanasa sa mga mata ni Rafael. Madam M, pasensya na sa istorbo. Ako si Rafael Villalobos. Ang boses ng lalaki ay malambing. Ang tono na ginagamit nito kapag mayroon siyang gustong makuha. Hindi niya namalayan na ang babaeng nasa harap niya ay ang asawang itinapon niya sa ulan. Ilang buwan lang ang nakalilipas. Ang amoy ng pabango ni Maribel, isang mamahaling timpla ng jasmine at sandalwood, ay tila isang gayuma na bumihag sa diwa ni Rafael. Nabalitaan ko ang inyong interes sa industriya ng tela, Madam. Patuloy ni Rafael habang ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may labis na kumpiyansa. Ang aming syongdet ay may mahabang kasaysayan. Sayang naman kung mapupunta lang ito sa kung sino.
Sa tamang investment, mas mapapalago natin ito. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel sa likod ng kanyang veil. Ang tunog ng kanyang marahang pagtawa ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Kasaysayan, ang alam ko, ang lupang iyon ay puno ng mga lihim at utang na hindi nababayaran, Mr. Villalobos. Bakit ko itataya ang aking pangalan sa isang kumpanyang unti-unti nang kinakain ng sarili nitong mantsa? Bahagyang natigilan si Rafael. Ang aura ng babaeng ito ay napakalakas, napaka-elegante, at tila nakikita ang bawat dumi sa kanyang kaluluwa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ang bawat salita ni Madam M ay tila isang pamilyar na tinig na nagmumula sa isang panaginip na pilit niyang kinalimutan. Lumapit pa siya ng kaunti. Ang kanyang balat ay tila nagnanais na madikit sa init ng babaeng nasa kanyang harapan. Maari nating pag-usapan ang mga detalye sa isang mas pribadong lugar, Madam. Naniniwala ako na magugustuhan ninyo ang aking mga proposisyon. Bulong ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ng pahiwatig. Isang malaking kabalintunaan na ang lalaking itinuring si Maribel na walang halaga ay ngayon naman ay nagpupumilit na makuha ang kanyang atensyon nang hindi nalalaman na siya ay naglalakad na patungo sa bibig ng leon. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga daliri. Gusto niyang sampalin ang mukha ni Rafael, gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit na dinanas niya sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ngunit nanatili siyang matigas. Ang ganti ay isang putahe na masarap kainin kapag malamig. Sa halip na sumabog, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang business card. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa palad ni Rafael. Isang haplos na nagpadala ng kuryente sa lalaki, ngunit naghatid ng matinding pandidiri sa babae. Tawagan mo ang aking secretary. Pag-iisipan ko kung karapat-dapat ba ang inyong pamilya sa aking tulong. Ang huling sabi ni Maribel bago siya tumalikod at naglakad palayo ng may taas noong dignidad. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang huling hatol na umaling-awngaw sa buong ballroom. Naiwang nakatayo si Rafael, nakatitig sa card na may nakasulat na gintong letra. Hindi niya mapigilang mapangiti sa pag-aakalang nakuha na niya ang loob ng makapangyarihang Madam M. Samantala, sa labas ng hotel, pumasok si Maribel sa kanyang sasakyan at doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa halo-halong galit at tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang bagong panganib ang lumitaw. Napansin ni Maribel na may isang lalaki sa kabilang panig ng ballroom na kanina pa nakamasid sa kanila ni Rafael. Isang lalaking hindi niya kilala, ngunit may mga matang tila nakakabasa ng kanyang tunay na pagkatao. Sino ang lalaking ito at ano ang kinalaman niya sa gulo na sisimulan ni Maribel sa buhay ng mga Villalobos? Ma, ito na ang hinihintay nating swerte. Kapag nakuha natin ang tiwala ni Madam M, hindi lang natin mababayaran ang mga utang sa bangko, magiging pinakamakapangyarihan ulit tayo sa industriya ng tela. Ang tinig ni Rafael ay puno ng kasakiman habang hinihimas ang business card na ibinigay ni Maribel. Sa loob ng kanilang mansyon, kung saan ang mga anino ay tila mas lalong humahaba sa bawat araw ng kanilang paghihirap, nagpaplano ang mag-ina para sa isang kinabukasang binuo sa kasinungalingan. Hindi alam ni Rafael na ang bawat hakbang niya patungo sa kayamanang inaasam ay isang hakbang palapit sa hukay na hinukay ni Maribel para sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw, naganap ang pinakahihintay na pagtatagpo sa opisina ni Madam M. Ang bawat sulok ng silid ay naglalabas ng kapangyarihan mula sa malalaking bintana na nakatanaw sa buong syudad hanggang sa amoy ng mamahaling leather at sariwang bulaklak. Nakatalikod si Maribel nang pumasok ang mag-ina. Ang tunog ng marahang pagbukas ng pinto at ang pag-alingaw-ngaw ng mga yabag ni na Rafael at Doña Aurora ay tila isang hudyat ng pagsisimula
ng huling yugto ng kanyang laro. Maupo kayo. Ang malamig na utos ni Maribel nang hindi lumingon. Ang kanyang tinig, na sadyang ginawang mas malalim at matigas, ay nagpadala ng kakaibang kaba sa dibdib ni Doña Aurora. Madam M, maraming salamat sa pagkakataong ito. Ang sabi ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari at tamis na tila ba siya ay isang banal na tao. Ang aming pamilya ay kilala sa integridad at husay sa pagnenegosyo. Ang aming syong debt ay isang hiyas na nangangailangan lamang ng kaunting kislap mula sa isang tulad mo. Dahan-dahang humarap si Maribel. Suot niya ang isang eleganteng salamin na may madilim na kulay. Sapat upang itago ang kanyang mga mata, ngunit sapat din upang ipakita ang kanyang mapanuring titig. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa kahoy ay tila isang hatol na nagpatigil sa paghinga ng kanyang mga bisita. Mayroon akong bagong proyekto, ang Golden Silk Initiative. Isang malakihang export business na kailangan ng mabilisang kapital. Paliwanag ni Maribel habang dahan-dahang nilalaro ang isang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. Naghahanap ako ng partner na handang itaya ang lahat. Ang kailangan ko ay hindi lang pera, kundi mga ari-arian bilang garantiya. Kung totoo ang sinasabi ninyong integridad, hindi kayo mag-aalinlangang gamitin ang inyong lupain at ang syong debt bilang collateral. Nagkatinginan si Rafael at Doña Aurora. Ang panganib ay malinaw, ngunit ang pangako ng bilyon-bilyong kita ay mas matamis kaysa sa anumang babala. Ang kasakiman sa mga mata ni Rafael ay tila isang apoy na hindi na kayang apulahin. Sa kanyang isip, ang syong debt ay isang maliit na sakripisyo para sa pagkakataong makasama at makuha ang loob ng isang Madam M. Gagawin namin, Madam. Mabilis na sagot ni Rafael bago pa man makapagsalita ang kanyang ina. Naniniwala kami sa iyong vision. Ang aming mga ari-arian ay nakahanda para sa partnership na ito. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel. Isang nangiting hindi nakita ng mag-ina dahil sa dilim ng kanyang salamin. Ang tunog ng kanyang marahang pagtango ay tila isang huling pagsang-ayon sa kanilang sariling kapahamakan. Inabot niya ang mga papeles ng kontrata. Ang tunog ng paggasgas ng ballpen sa papel habang pumipirma si Rafael ay tila musika sa pandinig ni Maribel. Isang musikang naghahatid ng hustisya para sa 10 taon niyang pagdurusa. Nang matapos ang pirmahan, tumayo si Rafael at hinalikan ng kamay ni Maribel. Ang dampi ng labi ng lalaki sa kanyang balat ay nagdulot ng matinding pandidiri sa babae, ngunit pinanatili niya ang kanyang maskara ng pagiging profesional. Hihintayin ko ang inyong mga titulo sa loob ng 2 araw, ang huling sabi ni Maribel bago sila tuluyang lumabas ng silid. Nang makaalis ang mga Villalobos, tinanggal ni Maribel ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at tagumpay. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang sasakyan ng mga Villalobos na dahan-dahang lumalayo. Sa wakas, ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya ay kusang ibinibigay ang kanilang huling alas sa kanyang mga kamay. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang itim na sobre ang naiwan sa kanyang table. Isang sobreng walang pangalan nang nagpadala. Nang buksan niya ito, isang lumang litrato ang tumambad sa kanya. Ang litrato niya noong kasal nila ni Rafael. Ngunit ang kanyang mukha sa larawan ay may pulang marka ng X. Sino ang nakakaalam ng kanyang lihim? At bakit tila may ibang taong nagmamasid sa bawat galaw niya? Isang taong tila may sariling plano sa pagbagsak ng mga Villalobos. Ang kaba sa dibdib ni Maribel ay muling bumalik. Isang paalala na sa larong ito, hindi lang siya ang marunong gumamit ng lason. Wala nang makakapigil sa kasal namin ni Rafael, lalo na ngayong hawak ko na ang susi sa kanyang puso at yaman, ang batang ito.
Ang bawat halakhak ni Clarissa ay tila isang matulis na bubog na kumakalos sa katahimikan ng marangyang butik. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin. Suot ang isang mamahaling wedding gown na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang tiyan na tila ba ito ang kanyang pinakamahalagang hiyas. Sa kabilang bahagi ng silid, nakatago sa likod ng mga hanay ng telang seda, masusing pinagmasdan ni Maribel ang babaeng kumuha ng kanyang puwang. Ang telang seda na yon, ang puting-puti at pino na habi, ay nagmula sa syongdet ng kanyang mga magulang. Nadama ni Maribel ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang mga daliri habang hinahawakan niya ang gilid ng tela. Dati, ang bawat hibla nito ay simbolo ng dangal ng kanyang pamilya. Ngunit ngayon, ito ay ginagamit na lamang upang balutin ang isang katawang puno ng panlilinlang. Ang amoy ng matamis at masangsang na pabango ni Clarissa ay nanunuot sa paligid. Isang amoy na binili gamit ang perang ninakaw mula sa nakaraan ni Maribel. Ibagay mo ang belo. Gusto ko ay magmukha akong reyna. Utos ni Clarissa sa katulong. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng kapangyarihan na hindi naman sa kanya. Dahan-dahang lumabas si Maribel mula sa kanyang pinagtataguan. Suot ang kanyang maskara bilang si Madam M. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang babala na nagpatigil sa tawanan ng mga tao sa loob ng butik. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa salamin, nakita ni Maribel ang panandaliang pagkislap ng takot sa mga mata ni Clarissa bago ito napalitan ng isang mapanuring ngiti. "Madam M, what a surprise to see you here!" Masiglang bati ni Clarissa, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng makapal na make-up. "Inaayos ko na ang lahat para sa pinaka-engranding kasal sa bansa. I'm sure Rafael told you about it." Ang kasal ay isang banal na sumpa, Clarissa. Ngunit paano kung ang pundasyon nito ay binuo sa buhangin? Ang malamig na tinig ni Maribel ay tila isang hanging amihan na nagdala ng ginaw sa silid. Lumapit siya kay Clarissa at hinawakan ang dulo ng belo nito. "Napakaganda ng tela. Sayang naman kung mababahiran ito ng dugo o ng katotohanan." Nawala ang nangiti sa mga labi ni Clarissa. "What do you mean?" "Ang batang ito ang katotohanan namin ni Rafael. Ito ang magbubuklod sa pamilya Villalobos." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel sa likod ng kanyang veil. Ang mga bata ay biyaya, ngunit ang mga kasinungalingan ay isang lason na unti-unting pumapatay sa sinapupunan. "Mag-ingat ka, Clarissa. Ang mga bagay na hindi sa iyo ay madaling bawiin ng tadhana." Bago pa makasagot ang babae, tumalikod na si Maribel. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, isang maliit na kahon na may itim na laso ang iniwan niya sa lamesa ng butik. Nang buksan ito ni Clarissa sa gitna ng kanyang pagkalito, isang puting tela ang tumambad sa kanya na may mantsa ng pulang tinta, isang imahe ng isang lampin na tila ba ay may dugo. Walang sulat, walang pangalan, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang sikat ng araw. Agad na namutla si Clarissa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang mabilis niyang itinago ang kahon sa loob ng kanyang bag. Humakbang siya palayo sa mga tao at mabilis na dumukot ng telepono. Ang kanyang boses ay paos at puno ng takot nang may tawagan siyang isang misteryosong tao. "Kailangan nating magkita. Ngayon din. May nakakaalam. May nagbabanta sa akin. Kailangan nating tapusin ang plano bago pa malaman ni Rafael ang totoo tungkol sa bata." Sa labas ng butik, nakasandal si Maribel sa loob ng kanyang sasakyan. Pinagmamasdan ang nagkakagulong anino ni Clarissa sa loob ng salamin. Ang mantsa sa lampin ay isang paalala lamang, isang psikolohikal na laro upang pasabugin ang konsensya ng babaeng akala ay ligtas na siya sa kanyang mga kasalanan. Naramdaman ni Maribel ang isang uri ng kapangyarihan na hindi kailanman nagmula sa yaman, kundi sa katotohanang hawak niya ang leeg ng kanyang mga kaaway.
Ngunit habang pinagmamasdan niya ang sariling mga kamay, isang tanong ang muling gumuhit sa kanyang isipan. Kung ang bata sa sinapupunan ni Clarissa ay hindi kay Rafael, sino ang lalaking nakatago sa likod ng mga tawag sa telepono? At hanggang saan ang kayang gawin ng lalaking yon kapag naramdaman niyang nanganganib ang kanilang itinatagong sikreto? Ang dilim ay dahan-dahang lumalalim at sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Maribel, isang bagong panganib ang tila sumusunod sa kanya sa kalsada. Luhod, Rafael. Iyan ang tanging paraan para pakinggan ko ang iyong pagsusumamo. Ang mga salitang iyon na binigkas ni Maribel sa loob ng kanyang madilim na opisina ay tila mga tipak ng yelo na tumama sa nagbabagang mukha ni Rafael. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng silid. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at pag-aalala. Sa kabilang dako, si Doña Aurora ay kasalukuyang nakahiga sa isang pribadong kwarto sa ospital. Ang presyo ng kanyang dugo ay hindi bumababa dahil sa sunod-sunod na balita ng mga tumatalab na tseke at mga demand letter mula sa bangko. Ang tanging pag-asa na lamang nila ay ang karagdagang pondo mula kay Madam M. Dahan-dahang humarap si Maribel sa kanya. Ang liwanag mula sa buwan sa labas ng bintana ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha na lalong nagpatindi sa kanyang misteryosong anyo. Ang amoy ng kape at ang bango ng mamahaling insenso sa silid ay tila sumasakal kay Rafael na nagpapaalala sa kanya kung gaano kalaki ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan nila. Madam, please. Ang aking ina ay may sakit. Ang aming kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Gagawin ko ang lahat. Basta't huwag mo kaming talikuran sa oras na ito. Ang boses ni Rafael ay nanginginig, malayo sa mapang-aping tinig na dati niyang ginagamit sa kanyang asawa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maribel. Sa loob ng 10 taon, may isang babaeng laging nakaluhod sa iyong harapan, Rafael. Humihingi ng kaunting pagmamahal, humihingi ng tawad sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Ngunit ano ang ginawa mo? Tinapakan mo siya. Inalipusta mo ang kanyang pagkatao. Bahagyang natigilan si Rafael. Ang mga salita ni Madam M ay tila may lalim na hindi niya maunawaan. Madam, hindi ko alam kung ano ang iyong sinasabi. Ngunit kung kailangan mong makita ang aking pagpapakumbaba para makuha ang iyong tiwala, gagawin ko. Ang tunog ng dahan-dahang pagbagsak ng mga tuhod ni Rafael sa matigas na sahig na gawa sa nara ay tila isang matamis na awit sa pandinig ni Maribel. Narinig niya ang mahinang pag-ungol ng lalaki nang tumama ang kanyang mga buto sa kahoy, isang tunog na nagpapatunay na ang mapagmataas na leon ay isa na lamang ngayong basang sisiw. Nakatitig si Maribel sa nakayukong ulo ni Rafael. Ang lalaking ito, na dati niyang tiningala bilang kanyang mundo, ay narito ngayon sa kanyang paanan. Nagmamakaawa para sa isang sentimong siya rin naman ang nagmamay-ari. Nadama ni Maribel ang isang mabilis na tibok sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang uri ng katarungang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Dahan-dahang lumapit si Maribel sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila bawat tibok ng orasan na nagtatakda ng katapusan ng paghahari ng mga Villalobos. Huminto siya sa mismong harapan ni Rafael at marahang iniangat ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumapo sa baba ng lalaki. Pilit itong iniaangat upang magtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tinanggal ni Maribel ang lace veil na nakatakip sa kanyang mukha. Ang mga mata ni Rafael ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay tila tumigil at ang kanyang mga labi ay nangatal habang binibigkas ang pangalang tila isang multo mula sa nakaraan. Maribel, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay niyanig ng katotohanan. Ang babaeng hinahangaan niya, ang makapangyarihang Madam M na nais niyang makuha ang loob at katawan, ay ang asawang itinapon niya sa ulan.
Ang pamilyar na amoy ng sandalwood, ang paraan ng pagtitig nito, lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera, Rafael. Nababayaran ito ng dugo, ng luha, at ng bawat piraso ng iyong dangal na wawasakin ko ngayon. Ang malamig na bulong ni Maribel, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na hindi mapapasubalian. Binitawan ni Maribel ang kanyang baba ng may pandidirii na tila ba siya ay nakahawak sa isang maruming basahan. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang mesa. Iniwan si Rafael na nakatulala at nakaluhod pa rin sa sahig, tila isang rebulto ng kahihiyan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang malakas na pagkalampag sa pinto ang bumasag sa tensyon. Pumasok ang isa sa mga tauhan ni Maribel, ang muka ay puno ng takot. "Madam, ang sungdet!" May sumiklab na apoy, at ang sabi ng mga saksi, nakita nila si Clarissa na tumatakbo palayo bago magsimula ang sunog. Ang kaba sa dibdib ni Maribel ay muling bumalik, mas matindi kaysa kanina. Ang sungdet, ang huling alaala ng kanyang mga magulang, ay nasa panganib. At kung si Clarissa nga ang may gawa nito, hanggang saan pa ang kayang gawin ng babaeng iyon upang itago ang kanyang mga lihim? Maribel, wala na ang alaala ng mga magulang mo. Tinupok na ng apoy ang lahat. Ang tinig ni Lolo Carding sa kabilang linya ng telepono ay basag at puno ng pait. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Maribel sa loob ng 10 taon. Sa gitna ng kanyang marangyang opisina, kung saan kamakailan lamang ay nakaluhod sa kanyang paanan ang asawang nagtaksil sa kanya, biglang nawalan ng kulay ang paligid. Ang tagumpay na binuo niya ay tila naging isang mapait na abo sa kanyang bibig. Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang dahan-dahang ibinababa ang telepono. Ang baso ng wine na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Tumama sa makintab na sahig at nagkalat ang mapulang likido na tila sariwang dugo sa gitna ng silid. Hindi niya nararamdaman ang lamig ng aircon o ang presensya ni Rafael na nakatulala pa rin sa kanyang harapan. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Ang sungjet na iyon, ang bawat haligi, ang bawat makina, at ang bawat hibla ng tela roon ay amoy ng kanyang pagkabata. Doon siya natutong lumakad habang pinapanood ang kanyang ama na masuyong hinahaplos ang mga produktong ipinagmamalaki ng kanilang pamilya. Iyon ang huling pisikal na koneksyon niya sa kanyang mga magulang na kinuha sa kanya ng tadhana at ng kasakiman ng mga Villalobos. At ngayon, pati ang huling kanlungang iyon ay pilit na binubura sa mundo. Naramdaman ni Maribel ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan, isang bara na hindi niya mailabas. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na parang jelo at kailangan niyang kumapit sa gilid ng kanyang mesa upang hindi tuluyang bumagsak. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Mga luhang hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa alaala ng kanyang ama at ina na tila muling pinapatay sa ikalawang pagkakataon. "Justice, kailangan ko ng katarungan," bulong ni Maribel. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nagmumula sa kailaliman ng isang libingan. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang nakakatakot na tanong ang gumigiit sa kanyang isipan. Sapat nga ba ang paghihiganti kung ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya ng tunay na pag-ibig ay tuluyan ng magiging abo? Mabilis na kumilos si Maribel. Hindi na niya pinansin si Rafael na pilit siyang tinatawag. Humakbang siya palabas ng silid. Ang bawat yabag niya sa hallway ay tila bawat tibok ng orasan na nagpapabilis sa kanyang takot. Sa labas ng gusali, ang langit ay kulay kahel. Hindi dahil sa paglubog ng araw, kundi dahil sa refleksyonan ng malaking sunog na nagaganap sa kabilang bahagi ng lungsod. Pagdating niya sa Syongdet, ang init ng apoy
ay agad na sumalubong sa kanyang balat. Ang tunog ng lumalamong apoy ay parang libu-libong ahas na gumagapang sa tuyong kahoy, isang nakakatakot na awit ng pagkawasak. Nakita niya si Lolo Carding na pinipigilan ng mga bumbero. Ang matanda ay umiiyak habang nakatingin sa naglalagablab na gusali. "Senyorita, patawad. Hindi ko nagawang protektahan ang pangarap ng iyong ama." Hagulhol ng matanda nang makita siya. Ngunit sa halip na sumuko sa pighati, lumapit si Maribel sa gilid ng nasusunog na gusali. Sa gitna ng usok at kaguluhan, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na dahan-dahang umaalis sa madilim na sulok ng kalsada. Isang sasakyang madalas niyang makita sa garahe ng mga Villalobos. At sa loob nito, ang isang anino na may mga matang puno ng puot at takot. Hindi lamang ito isang aksidente. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Sa mga sandaling iyon, ang huling bahagi ng pagiging martir ni Maribel ay tuluyan ng natupok ng apoy. Kung ang pamilya Villalobos ay handang sunugin ang kanyang nakaraan, handa rin siyang itaya ang lahat upang siguruhing wala silang magiging kinabukasan. Ang bawat abo na lumilipad sa hangin ay tila naging mga sundalo ng kanyang galit, naghihintay ng hudyat upang sumalakay. Ngunit bago pa man siya makagawa ng susunod na hakbang, isang pulis ang lumapit sa kanya. Hawak ang isang maliit na bagay na nakuha malapit sa pinagmulan ng apoy, isang mamahaling lighter na may nakaukit na inisyal na ARV. "Madam, kailangan ninyong sumama sa presinto. Mayroon kaming mga ebidensya na maaring magdawit sa inyong dating asawa sa krimeng ito." Ang kaba sa dibdib ni Maribel ay napalitan ng isang malalim na pagtataka. Bakit iiwan ni Rafael ang ganoong kalinaw na ebidensya? O mayroon pang ibang tao na nagnanais na pag-awayin silang lalo? Isang taong nanonood lamang sa gilid habang sila ay nagkakasunugan? Sino nga ba ang tunay na may hawak ng mitya? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Maribel bago siya mismo ay tuluyang lamunin ng apoy ng kanyang sariling paghihiganti? Huwag mo nang isipin ang sunog na yon, Rafael. Isipin mo ang anak natin. Yung factory, basura na yon. Parang yung dati mong asawa na wala namang naibigay sa'yo kundi sakit ng ulo. Ang boses ni Clarissa ay parang isang matinis na kampana na bumabasag sa katahimikan ng marangyang function hall. Nakaupo siya sa isang trono na pinalilibutan ng mga kulay asul at rosas na mga lobo. Suot ang isang mamahaling seda na hapit sa kanyang tiyan. Ang bawat salita niya ay puno ng kamandag. Binitawan ng may kasuwal na tono habang tinutungga ang isang baso ng katas ng prutas. Tila ba ang pagkakatupok ng songdet ni Maribel ay isang balitang kasing walang halaga ng tuyong dahon na winawalis sa kalsada. Sa labas ng pintuan, nakatayo si Maribel. Suot ang isang itim na bestidang tila nagdadalamhati sa gitna ng selebrasyong yon. Naririnig niya ang tawanan ng mga bisita. Ang mga taong dati ay nakangiti sa kanya. Ngunit ngayon ay mabilis na yumukod sa bagong reyna ng mga Villalobos. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang puting sobre. Hindi ito naglalaman ng pera o tseke, kundi ang mga piraso ng katotohanang sapat na upang gumuho ang mundong kinalalagyan ni Clarissa. Naramdaman ni Maribel ang isang matinding pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Ang bawat halakhak ni Clarissa ay tila isang asin na ibinubudbod sa sariwang sugat ng kanyang puso mula sa pagkakaabo ng alaala ng kanyang mga magulang. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, mas lalo lamang tumigas ang kanyang anyo. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa sobre hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling kalmado, isang maskara ng yelo sa gitna ng isang nag-aapoy na puot. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa bulwagan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng paparating na bagyo. Unti-unting pinapatay ang musika at ang tawanan ng mga tao. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Maribel ang biglang pagkaputla ni Clarissa, ang takot na pilit nitong itinatago
sa likod ng makapal na kolorete. Madam M, akala ko ay hindi ka makakarating dahil sa insidente. Nauutal na sabi ni Clarissa. Pilit na ibinabalik ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Clarissa, may dala akong regalo para sa binyag ng iyong mga kasinungalingan. Ang boses ni Maribel ay malamig. Bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Inilapag niya ang sobre sa lamesa sa harap ni Clarissa. Ang tunog ng pagdampi ng papel sa kristal ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ng lahat. Buksan mo. Ipakita mo sa kanila ang tunay na mukha ng iyong biyaya. Nang dahan-dahang buksan ni Clarissa ang sobre, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang mga litrato niya kasama ang isang lalaking hindi si Rafael at ang isang medikal na sertipikong nagpapatunay na ang edad ng kanyang dinadala ay hindi tumutugma sa panahong sila ay magkasama ni Rafael. Ang bawat pahina ay isang sampal ng katotohanan na hindi kayang burahin ng kahit anong yaman. Agad na hinawakan ni Clarissa ang kanyang tiyan at nagsimulang umungol sa sakit. Isang akto ng pagpapanggap na madalas niyang gamitin upang makuha ang simpatiya ni Rafael. Ngunit bago pa man makalapit ang lalaki, isang grupo ng mga mediko na may dalang stretcher ang biglang pumasok sa bulwagan. Pinangunahan ng isang doktor na sadyang kinuha ni Maribel. Huwag kayong mag-alala, Rafael. Inasahan ko na ang masamang pakiramdam ng iyong magiging asawa. Kaya dinala ko na ang pinakamahusay na mga doktor upang suriin siya. At ang bata, dito mismo sa harap nating lahat, ang mariing pahayag ni Maribel, habang ang kanyang titig ay nakatarak sa nanginginig na katawan ni Clarissa. Ang kaba sa dibdib ni Rafael ay tila naging isang malaking bato. Nakatingin siya sa kanyang asawa, pagkatapos ay kay Clarissa, at sa huli ay sa mga litratong nakakalat sa sahig. Sa gitna ng katahimikan ng bulwagan, isang tanong ang tila sumisigaw sa hangin. Hanggang kailan kayang panindigan ng isang tao ang isang kasinungalingan bago ito tuluyang lumunod sa kanya sa sarili niyang putik? Saan hahantong ang gabing ito ngayong ang bawat maskara ay dahan-dahan nang natituklap at ano ang gagawin ni Rafael kapag napatunayan niyang ang kaisa-isang bagay na nagpabago sa kanyang buhay ay isa lamang palang malaking panlilinlang? Ang bawat haligi ng mansyong ito ay hindi na sa inyo, Rafael. Ang bawat sentimong inakala ninyong yaman ay isa na lamang ngayong malaking butas na kailanman ay hindi nyo mapupunan. Ang tinig ni Maribel ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang malaking pison na dumudurog sa natitirang dangal ng pamilya Villalobos. Sa loob ng marangyang sala, kung saan 10 taon siyang nagsilbi bilang isang asawang walang boses, nakatayo siya ngayon bilang bagong may-ari. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ay nagpapakita ng mga alikabok na naglalaro sa hangin. Tila ba nakikigulo sa kaguluhang nagaganap sa loob. Isang sunod-sunod at marahas na paghampas sa pintong gawa sa matibay na narra ang gumising sa namuong katahimikan. Hindi na ito ang magalang na pagkatok ng mga bisita. Ito ang tunog ng batas na naniningil. Pumasok ang mga lalaking nakauniporme, bit-bit ang mga dokumentong may selyo ng korte. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng papel ay tila bawat segundo ng pag-ubos sa oras ng pamamalagi ng mga Villalobos sa loob ng mansyon. Ano ang ibig sabihin nito? Ang paos na tanong ni Rafael habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa utos ng foreclosure. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng yabang, ay tila isang tuyong papel na madaling mapunit. Maribel, hindi mo ito magagawa. Ang pamilya ko, ang kumpanya. Hindi ako ang gumawa nito sa inyo, Rafael. Ang inyong sariling kasakiman ang nagtulak sa inyo sa hukay na ito. Ang malamig na sagot ni Maribel. Lumakad siya patungo sa piano na siya rin ang bumili. Maraming taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga puting tipado nito. Ang bawat dampi ng kanyang daliri ay nagpapaalala sa mga gabing umiiyak siya
habang nakikinig sa tawanan ni na Rafael at Clarissa sa kabilang silid. Ginamit niyo ang lupain ng mga magulang ko bilang collateral para sa proyektong inalok ko bilang Madam M. At dahil hindi niyo nabayaran ang unang installment, automatikong napunta sa akin ang lahat. Kumubumbilhan. Sa itaas ng hagdan, lumitaw si Doña Aurora. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo na ngayon at ang kanyang suot na mamahaling gown ay tila isang basahan na lamang sa kanyang naglulupaypay na katawan. Ang tunog ng kanyang pagkapit sa hawakan ng hagdan ay nagpapakita ng kanyang panghihina. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mga tauhan ng bangko na nagsisimula ng lagyan ng sticker ang kanilang mga gamit. Lisanin niyo na ang lugar na ito. Ang huling hatol ni Maribel. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang huling hininga ng katarungan. Isang oras. Iyan lang ang ibibigay ko sa inyo para kunin ang mga damit ninyo. Pagkatapos noon, ang lahat ng maiiwan dito, mula sa mga painting hanggang sa mga hiyas na ninakaw niyo sa pagkatao ko, ay sa akin na. Naramdaman ni Maribel ang isang kakaibang uri ng gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ni na Rafael at Doña Aurora patungo sa kanilang mga silid upang mag-impake ay tila bawat piraso ng tinik na dahan-dahang nabubunot sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tauhan ni Maribel ang lumapit sa kanya at bumulong. Madam, ang pulisya ay nasa labas. Hindi lang tungkol sa utang ang dala nila. Mayroon silang opisyal na warrant para kay Doña Aurora tungkol sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide. 10 taon na ang nakalilipas. Ang kaba sa dibdib ni Maribel ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kasama ng pag-asa. Ang katarungan para sa kanyang mga magulang ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol na sa pananagot sa buhay na kinuha. Ngunit bago pa man makababa ang matanda, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan sa sahig ang umalingaw-ngaw mula sa itaas, kasunod ang sigaw ni Rafael. Mama, Mama, gumising ka! Saan hahantong ang pagbagsak na ito? Shinatter na ba ang lahat ng pangarap ng mga Villalobos? O may huling baraha pa ang tadhana upang muling pahirapan ang kalooban ni Maribel bago siya tuluyang maging malaya? Tumayo ka riyan, Aurora. Hindi madadala ng iyong pag-arte ang bigat ng dugong nasa iyong mga kamay. Ang tinig ni Maribel ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan na humalik sa balat ni Rafael habang nakaluhod ito sa tabi ng kanyang ina. Ang katawan ni Doña Aurora, na dati ay laging nakasuot ng pinakamahal na seda at brilyante, ay nakahandusay ngayon sa malamig na sahig ng sala. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Rafael at ang kanyang mga hikbi ay tila isang nakalulunod na ingay sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Ngunit para kay Maribel, wala nang puwang ang awa. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ng kanyang asawa ay tila isang tuyong ulan na hindi kayang diligan ang tigang na disyerto ng kanyang puso. Dahan-dahang lumapit ang mga tauhan ng kumpanya ng ambulansya, kasunod ang mga pulis na may hawak na bakal na posas. Ang tunog ng mekanikal na pagbukas at pagsara ng mga kagamitang medikal ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kalayaan ni Doña Aurora. Habang sinusuri ng mga doktor ang matanda, hindi maalis ni Maribel ang kanyang tingin sa rosaryong nakapulupot pa rin sa kamay ni Aurora. Isang malaking kabalintunaan na ang mga kamay na pumatay sa kanyang mga magulang ay ang mga kamay ding nagdarasal gabi-gabi. Maribel, parang awa mo na. Ang mama ko. Ang pagsusumamo ni Rafael. Ang kanyang boses ay paos at basag. Hayaan mo muna siyang makapunta sa ospital. Huwag mo siyang hayaang mamatay sa harap ng mga pulis. Ang mga magulang ko ba, Rafael, ay binigyan niyo ng pagkakataong makapunta sa ospital 10 taon na ang nakalilipas? Ang tanong ni Maribel ay puno ng pait. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier.
Tila mga kristal na sumasalamin sa lahat ng sakit na itinago niya. Iniwan niyo silang naghihingalo sa gitna ng kalsada habang ninanakaw niyo ang kanilang kumpanya. Ngayon, hayaan mong ang batas ang magtakda kung saan siya hihinga ng huli. Sa kabilang bahagi ng mansyon, naririnig ang tunog ng pagbubukas ng mga cabinet at ang kalansing ng mga hanger na mabilis na hinahablot. Si Clarissa, na kanina patahimik, ay abala na sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Hindi na ang mga gamit ng sanggol ang inuuna niya. Nakita ni Maribel kung paano mabilis na isinilid ng babae ang mga hiyas at alahas na pag-aari ng mga Villalobos sa loob ng kanyang mamahaling designer bag. Ang bawat kilos ni Clarissa ay puno ng kaba. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto. Tila isang magnanakaw na naghahanap ng pagkakataong makatakas bago lumubog ang barko. Naramdaman ni Maribel ang isang uri ng pandidiri habang pinagmamasdan ng eksenang yon. Ang pamilyang inakala niyang matatag ay gumuho na parang mga baraha sa harap ng isang malakas na ihip ng hangin. Lumapit siya sa portrait ng kanyang mga magulang na muli niyang isinabit sa sentro ng sala. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ng kanyang ama sa lararawan. Ang tunog ng kanyang daliri na gumagasgas sa canvas ay tila isang pangako ng kapayapaan. Tapos na, Papa. Tapos na ang kanilang paghahari. Bulong niya sa hangin. 1 oras. Iyon ang ibinigay niyang taning. Habang ang ambulansya ay dahan-dahang lumalabas ng gate, dala ang naglulupaypay na si Aurora, sa ilalim ng bantay ng mga pulis, nakatayo si Rafael sa gitna ng bakuran. Bit-bit ang 2 malaking itim na garbage bag na naglalaman ng kanyang mga damit. Ang tunog ng pagkaladkad ng plastik sa semento ay tila isang huling insulto sa lalaking dati ay hindi marunong humawak ng dumi. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila isang pagbura sa 10 taon ng kanyang kasinungalingan. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi para kay Rafael ay ang makita ang kanyang sasakyan na dahan-dahang umaalis. Ngunit hindi siya ang nasa loob. Nakita niya si Clarissa sa passenger seat kasama ang isang lalaking hindi niya kilala, mabilis na lumalayo sa kaguluhan. Ang tunog ng pag-andar ng makina at ang usok na naiwan sa kalsada ay tila isang huling sampal sa kanyang mukha. Ang babaeng sinasabi niyang magdadala ng kanyang tagapagmana ay iniwan siyang walang-wala. Bit-bit ang lahat ng natitirang yaman na maari pa sanang maisalba. Clarissa, bumalik ka! Ang sigaw ni Rafael ay nilamon lamang ng hangin. Ang kanyang boses ay tila isang desperadong awit na wala nang nakikinig. Naiwang nakatayo si Rafael sa ilalim ng sikat ng araw, mag-isa, bitbit ang kanyang mga basura, habang si Maribel ay nakatanaw mula sa itaas na balkonahe. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang mapayapang kumot na bumabalot sa bagong buhay ni Maribel. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang tanong ang nananatiling nakasabit sa kanyang isipan. Kung si Clarissa ay tumakas kasama ang yaman at ang katotohanan tungkol sa bata, hahayaan na lang ba niya itong makawala? O mayroon pang huling yugto ang kanyang paghihiganti na magdadala sa kanya sa mismong taguan ng mga taong sumira sa kanyang buhay? Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa tuluyang nawawala. Dahil alam ni Maribel na ang isang sugatang hayop na tulad ni Rafael at isang tusong ahas na tulad ni Clarissa ay pinakamapanganib kapag wala na silang matatalikuran. Huwag mong tawaging iyo ang isang bagay na kinuha mo lamang sa pamamagitan ng panlilinlang, Rafael. Mula sa araw na ito, kahit ang iyong pangalan ay wala ng halaga sa mundong ito. Ang tinig ni Maribel ay tila isang malamig na hininga ng katarungan na dumapo sa basang pisngi ni Rafael. Nakatayo si Maribel sa tapat ng malaking pintuan ng mansyon. Ang kanyang figura ay pinalilibutan ng liwanag mula sa loob, habang si Rafael ay nananatiling nasa labas, nakaluhod sa basang semento ng driveway. Ang bawat salita ni Maribel ay tila isang matalim na aspal na itinarak sa natitirang pag-asa ng lalaki. Ang tunog ng ulan na dahan-dahang pumapatak
sa mga dahon ng halaman ay tila isang malungkot na palakpakan para sa pagtatapos ng isang huwad na imperyo. Dahan-dahang kinuha ni Maribel ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa, ang medikal na record na nakuha niya noon sa dampa ni Lolo Carding. Inihagis niya ito sa paanan ni Rafael. Ang puting papel ay dahan-dahang lumipad sa hangin, tila isang sumukong bandila bago ito lumapag sa putikan sa harap ng lalaki. Basahin mo, Rafael. Basahin mo ang katotohanang 10 taon ninyong itinago sa akin. Basahin mo ang dahilan kung bakit mo ako sinira, kung bakit mo ako tinawag na baog, at kung bakit mo ako itinapon na parang basura. Ang utos ni Maribel, ang kanyang tinig ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa matinding emosyon na 10 taon niyang kinimkim. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang pinupulot ang basang papel. Ang tunog ng pagkapunit ng gilid nito dahil sa kaba ay tila bawat hibla ng kanyang puso na unti-unti ring nagkakapira-pira habang binabasa niya ang mga terminong medikal. Ang katotohanang siya ang may kakulangan, na siya ang hindi kailanman magkakaroon ng anak. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang bawat letrang nababasa niya ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na hagupit. Hindi ito totoo. Nagdadalang tao si Clarissa, ang anak ko. Ang bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang paghingi ng saklolo na wala nang makakarinig. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maribel. Ang anak mo? Rafael, hanggang kailan mo lolokohin ang sarili mo? Ang batang yon ay kasing huwad ng pag-ibig na ibinigay mo sa akin. Clarissa used you. Ginamit ka niya dahil alam niyang desperado kang maging lalaki sa paningin ng iyong ina. Ngayon, nakuha na niya ang lahat ng alahas at pera niyo at iniwan ka niyang mag-isa sa gitna ng dumi na ikaw rin ang gumawa. Naramdaman ni Rafael ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Ang bawat alaala ng kanyang pang-aalipusta kay Maribel, ang mga gabi na pinaiyak niya ito, ang mga salitang walang silbi na ibinato niya rito, ay tila mga multong bumalik upang sakalin siya. Ang katotohanan na siya ang baog ay hindi lamang tungkol sa kanyang katawan. Ito ay tungkol sa kanyang kaluluwa na kailanman ay hindi nagbunga ng kabutihan. Nakatitig lamang si Maribel sa lalaking dati niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Ang tunog ng kanyang malalim na paghinga ay tila isang huling pamamaalam sa nakaraan. Wala siyang naramdamang saya sa pagkawasak ni Rafael, kundi isang malalim at payapang kaluwagan. Ang katarungan ay hindi laging matamis. Minsan, ito ay amoy abo at basang lupa. Tapos na tayo, Rafael. Sa oras na tumalikod ako sa pintong ito, hindi mo na muling maririnig ang pangalan ko. Manatili ka riyan sa putikan dahil iyan ang lugar na nababagay sa isang taong binuo ang buhay sa luha ng iba. Ang huling hatol ni Maribel bago niya dahan-dahang isinara ang malaking pinto. Ang tunog ng paglak ng pinto ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa. Sa labas, naiwan si Rafael na humahagulhol sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa putik habang yakap ang basang papel ng kanyang sariling kahihiyan. Ngunit sa loob ng mansyon, habang naglalakad si Maribel patungo sa portrait ng kanyang mga magulang, isang tawag mula sa kanyang abogado ang muling nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Madam Maribel, nahuli na ng mga awtoridad ang sasakyang sinasakyan ni Clarissa sa hangganan ng probinsya. Ngunit may isang bagay kaming natuklasan. Ang lalaking kasama niya ay hindi lamang basta karelasyon. Siya ang taong may hawak ng mga nawawalang ledger ng kumpanya ng tatay niyo na magpapatunay kung sino talaga ang mastermind sa aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Sino ang lalaking ito at ano ang ugnayan niya sa lihim na hindi man lang nalaman ni Doña Aurora? Ang kaba sa dibdib ni Maribel ay nagbabadyang muling bumangon. Hindi pa tapos ang lahat.
dahil ang pinakamadilim na sikreto ay ngayon pa lamang magsisimulang magliwanag. Akala mo ba ay si Aurora lang ang pumatay sa kanila? Masyado kang naging bulag sa iyong kabutihan, Maribel, kaya hindi mo napansin ang ahas na nasa mismong harapan mo. Ang mga salitang yon ni Attorney Mendoza, ang dating pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang ama, ay tila isang huling bala na bumaon sa puso ni Maribel habang nakatayo siya sa likod ng makapal na salamin ng interrogation room. Ang amoy ng malamig na kape at ang tuyot na hangin sa loob ng presinto ay tila sumasakal sa kanya. Nakita niya ang mapanuyang namangiti sa mga labi ng matanda. Isang ngiting 10 taon niyang inakalang simbolo ng proteksyon, ngunit ngayon ay napatunayang maskara lamang ng isang mamamatay tao. Dahan-dahang inilapag ng pulis ang nawawalang ledger sa lamesa. Ang tunog ng pagdampi ng luma at makapal na libro sa kahoy ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Maribel. Doon, sa bawat pahina na may pirma ng kanyang ama, nakasulat ang katotohanan. Hindi lang ang mga Villalobos ang nagnakaw sa kanila. Si Attorney Mendoza ang utak na nagmaniobra sa lahat, ang nagturo kay Aurora kung paano putulin ang preno ng sasakyan at kung paano linisin ang bakas ng krimen kapalit ng kalahati ng yaman ng mga magulang ni Maribel. Naramdaman ni Maribel ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. 10 taon. 10 taon siyang tumingin sa abogadong ito bilang isang pangalawang ama, habang ang mga kamay nito ay may mantsa pa rin ng dugo ng kanyang tunay na magulang. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi na lamang dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang mundong kinagalawan niya ay binuo sa isang napakalalim na pagtataksil. Sa kabilang silid, naririnig ang bulyaw at pagmamakaawa ni Clarissa. Ang tunog ng kanyang mga kuko na kumakamot sa lamesa habang pilit na idinadamay ang lahat upang mailigtas ang sarili ay tila isang nakakarinding ingay. Ngunit hindi na ito pinansin ni Maribel. Tumingin siya kay Attorney Mendoza. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng sagot, kundi nagpapahayag na ng huling hatol. Hindi mo lang pinatay ang mga magulang ko, Attorney. Pinatay mo rin ang batang Maribel na naniwalang may kabutihan sa mundo. Pero salamat. Dahil sa iyo, natutunan kong ang katarungan ay hindi ibinibigay, kundi kinukuha. Ang boses ni Maribel ay kalmado na. Ngunit ang bawat salita ay may talim na hindi kayang tapatan ng anumang sandata. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas si Maribel ng presinto. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kalsada na basa pa ng ulan. Sa labas, naghihintay si Gabriel, ang lalaking anak ng dating kasosyo ng kanyang ama na tahimik na tumulong sa kanya sa mga huling yugto ng kanyang plano. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang maingat na paghawak ni Gabriel sa kanyang balikat ay tila isang tahimik na pangako ng kanlungan. Tapos na, Maribel, maaari ka nang huminga, bulong ni Gabriel. Nagpunta sila sa sementeryo. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa damuhan ay tila isang mapayapang musika sa gitna ng katahimikan ng mga puntod. Inilapag ni Maribel ang isang bungkos ng sariwang puting rosas sa ibabaw ng marmol na may pangalan ng kanyang ama at ina. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malamig na bato. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya. Naramdaman niya ang isang banayad na ihip ng hangin na humalik sa kanyang pisngi, tila isang masuyong haplos mula sa kabilang buhay. Ang bawat tinik sa kanyang puso ay dahan-dahan nang nabubunot. Ang syongdet ay muling itatayo. Ang kanyang pangalan ay malinis na at ang mga taong sumira sa kanya ay nabubulok na sa likod ng mga rehas o sa sarili nilang kahihiyan. Ngunit habang nakatayo siya roon, tila may isang anino sa malayo na nagmamasid.
Ang tunog ng marahang pag-andar ng isang lumang sasakyan sa gilid ng sementeryo ay muling nagpatibok ng kanyang puso. Isang huling paalala na ang buhay ay hindi laging nagtatapos sa isang simpleng tuldok. Nahanap na ba ni Maribel ang tunay na kapayapaan o meron pa ring mga bahagi ng kanyang nakaraan na hindi pa tuluyang naililibing? At sa pagdating ng bagong simula, handa na ba siyang buksan muli ang kanyang puso para sa isang pag-ibig na hindi na kailangang dumaan sa apoy? Hindi na kailangan ng korona para patunayang ako ay isang reyna dahil ang tunay na kapangyarihan ay nasa kapayapaan ng aking puso. Ang mga salitang iyon ay dahan-dahang binitawan ni Maribel habang nakatayo siya sa harap ng bagong tayong gusali ng Siongdet. Ang amoy ng sariwang pintura at ang bango ng bagong tabas na kahoy ay humahalo sa simoy ng hangin na nagmumula sa dagat. Wala na ang amoy ng usok at abo. Sa halip na kadiliman, ang paligid ay napupuno ng kulay ng mga bagong hibla ng tela, mga telang pinupino at kumikinang sa ilalim ng sikat ng umaga, tila mga sinulid ng pag-asa na muling hinabi ng tadhana. Naririnig ni Maribel ang maindayog na tunog ng mga makina mula sa loob, isang ritmo na tila tibok ng puso ng kanyang mga magulang na muling nabuhay. Ang bawat pag-ikot ng mga rolyo at ang bawat paghatak ng mga sinulid ay naglalabas ng isang matamis na himig ng tagumpay. Hindi na ito isang lugar ng pagdurusa, kundi isang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Sa kanyang tabi, nakatayo si Lolo Carding, suot ang kanyang pinakamagandang barong. Ang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang pinagmamasdan ang muling pagbangon ng pamilyang kanyang pinagsilbihan habang buhay. Isang lumang bulto ng tao ang napansin ni Maribel sa labas ng bakod ng pabrika. Isang lalaking may gusot na damit, may maduming balbas, at mga matang tila nawalan na ng ningning. Si Rafael. Nakatayo ito sa malayo, nakatitig sa engrandeng pagbubukas ng negosyong dati niyang minaliit at tinangkang sirain. Ang tunog ng kanyang marahang paglakad palayo, ang pagkaladkad ng kanyang mga paa sa tuyong dahon, ay tila isang huling anino ng nakaraan na dahan-dahang nilalamon ng limot. Walang galit na naramdaman si Maribel, kundi isang malalim na habag para sa isang taong piniling mabaog ang sariling kaluluwa sa kasakiman. Maribel, handa na ang lahat sa loob. Hinihintay ka na ng mga manggagawa. Ang malambing na tinig ni Gabriel ay bumura sa huling bakas ng lungkot sa kanyang isipan. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at hinawakan ng kamay ni Maribel. Ang init ng palad ng lalaki ay nagpadala ng isang uri ng kuryente na hindi nakakasunog kundi nakakapagpagaling. Sa ilalim ng malawak na langit, sa gitna ng selebrasyon ng kanyang tagumpay, isinandal ni Maribel ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang tunog ng kanilang sabay na paghinga ay tila isang pangako ng isang bukas na puno ng katapatan at tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na marunong magpahalaga. Kinuha ni Maribel ang isang maliit na lighter mula sa kanyang bulsa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito gagamitin para sa paninira. Sinunog niya ang huling piraso ng litrato ng kanyang kasal kay Rafael. Ang larawang naging simbolo ng kanyang pagkakabilanggo. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa papel ay tila isang huling paalam, habang ang abo ay dahan-dahang tinatangay ng hangin patungo sa kalawakan. Naramdaman ni Maribel na siya ay ganap na ng malaya. Wala ng Madam M, wala ng asawang martir. Ang narito na lamang ay si Maribel, isang babaeng dumaan sa apoy, ngunit lumabas na kasing ningning ng ginto. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagmantsa na ng karunungan, at ang bawat luhang pumatak noon ay naging pataba sa kanyang bagong buhay. Nahanap na nga ba niya ang lahat ng kanyang hinahanap? O ang pagtatapos ng kabanatang ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na paglalakbay patungo sa pag-ibig na kailanman ay hindi na mababali? Sa pagyakap ng dilim sa dulo ng araw, ang tanging natitira
ay ang liwanag ng pag-asa na hinding-hindi na muling mamamatay. Isang taon ang lumipas at ang bawat sinulidad ng nakaraan ay dahan-dahan ng nahabi tungo sa isang napakagandang disenyo ng katahimikan. Sa gitna ng isang malawak na hardin na napalilibutan ng mga punong naglalaglagan ng mga tuyong dahon, nakatayo si Maribel. Ang hangin ay amoy sariwang damo at halimuyak ng mga bulaklak ng sampagwita na tila ba humahalik sa kanyang pisngi. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Wala na ang kaba na tila isang aninong laging nakasunod sa kanya. Suot ang isang simpleng bestidang puti na gawa sa pinakamahusay na telang pinya mula sa kanyang sariling syongdet. Ang anyo niya ay nagpapakita ng isang uri ng ningning na hindi kayang bilhin ng anumang ginto. Ang ningning ng isang kaluluwang nahanap na ang kanyang sariling tahanan. Ang tunog ng maliliit na paa na tumatakbo sa damuhan ay pumukaw sa kanyang pansin. Isang batang babae, may mga matang tila bituin at tawang parang mga kuliling, ang lumapit sa kanya at yumakap sa kanyang binti. Si Lara. Hindi ito nagmula sa kanyang sinapupunan, ngunit sa bawat tibok ng puso ni Maribel, alam niyang ang batang ito, ang tunay na nagturo sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang ina. Ang amoy ng gatas at ng pagkabata sa buhok ni Lara ay tila isang balsamo na nagpahilom sa huling bahagi ng sugat na iniwan ni Rafael. "Mama, tingnan mo ang paru-paro," ang masayang tawag ng bata, habang itinuturo ang isang makulay na insekto na dahan-dahang lumilipad patungo sa liwanag. Ngumiti si Maribel, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa malayo, nakita niya si Gabriel na naglalakad patungo sa kanila, dala ang 2 baso ng sariwang juice. Ang tunog ng kanyang marahang pagtawa habang pinapanood si Lara ay naghatid ng isang malalim na pakiramdam ng kapanatagan sa puso ni Maribel. Hindi man naging madali ang kanilang simula, ang bawat segundo ng pagtitiis at paghihintay ay naging sulit dahil sa kapayapaang tinatamasa nila ngayon. Kumusta na kaya ang mga anino ng nakaraan? Nabalitaan ni Maribel na si Doña Aurora ay nananatili sa loob ng rehas. Ang kanyang dating kapangyarihan ay naging isang malamig na pader ng pagsisisi. Si Rafael naman ay sinasabing namumuhay sa hirap sa isang malayong probinsya. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala na lamang sa mga taong nagnanais magtayo ng buhay sa kasinungalingan. Sa loob ng puso ni Maribel, wala nang puwang ang galit. Ang patawad ay hindi niya ibinigay dahil karapat-dapat sila rito, kundi dahil karapat-dapat siya sa katahimikan. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang masaktan ka muli ng nakaraan. Ang bawat hibla ng tela na hinahabi sa kanyang pabrika ay tila isang panalangin para sa lahat ng mga kababaihang nawalan ng boses. Ang hongdet ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga pusong tulad niya, mga pusong dumaan sa apoy ngunit nanatiling matibay. Dahan-dahang lumubog ang araw sa abot-tanaw, nagpinta ng kulay kahel at lila sa langit. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid at ang marahang paghampas ng hangin sa mga kurtina ng kanilang bahay ay tila isang oyayi ng pasasalamat. Hinawakan ni Maribel ang kamay ni Gabriel habang karga ang natutulog na si Lara. Sa sandaling iyon, alam niyang nahanap na niya ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng anak na kanyang isisilang o sa lalim ng kanyang pagtitiis sa kamay ng isang malupit na asawa. Ang tunay na halaga ay nasa lakas ng kanyang loob na tumayo, lisanin ang dilim at piliing mahalin ang sarili hanggang sa ang kanyang buong mundo ay muling magliwanag. Tapos na ang pagiging martir. Ang narito na ngayon ay ang tagumpay ng pag-ibig, isang pag-ibig na nagsimula sa sarili at ngayon ay yumayakap sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Sa ilalim ng mga unang bituin ng gabi, huminga ng malalim si Maribel.
Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na kailanman ay hindi na muling mababali.